Muna mga kapuso, maselan po ang video na susunod naming ibabalita. Sa bansang Taiwan, 4 na estudyante ang naararo ng isang kotse. Papasok pa lang noon sa eskwelahan ng mga estudyante nang biglang dumaan yung kotse. Nasagasaan itong 4 na bata edad 6 hanggang 12. May natrap pa sa ilalim. Agad silang sinakluluhan pero biglang may sumabog sa loob ng kotse. Nalapnos ang balat ng driver na isang nakatatandang lalaki. Sa kabutihang palad, ligtas naman ang mga bata bagamat nagtamo sila ng mga sugat. Hindi binanggit ng pulisya ang motibo sa pagkakasagasa sa mga estudyante. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Bugbog sarado ang isang inihinalang snatcher sa lungsod ng Maynila matapos siyang puyugin ng mga tao. Si Julius Segovia, naka-Alerto 24, eksklusibo. Lula ng tricycle. Patakas na sana si James Earl San Jose. Pero na-corner siya ng taong bayan sa panulukan ng Vicente Cruz at P. Margal sa Maynila. Binugbog ng mga residente sa San Jose na itinuturong nag-snatch sa cellphone ng biktimang si Fritzy De Vera. Nagsalita ng suntukan ng gagalaiting taong bayan. Di umubra ang pagmamakawa ng suspect. Pero dahil talamak ang holdapan sa lugar, tinuloy ng mga residente ang pambubugbog. Kwento ng biktima, di niya namalayang nilaslas na pala ng suspect ang bag niya habang nakasakay sa jeep. Sasabihin mo, napulot mo! Napulot mo! Ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka may trabaho ng ano? Hindi mo nga yung katawan mo sa katawan mo! Buti na lang daw at napansin na katabi niya sa jeep na laslas na ang bag niya. Bigla raw kasing bumaba sa jeep ang snatcher at sumakay ng tricycle. Abot-abot ang pasalamat ng biktima dahil nasakluluhan daw siya ng taong bayan. Na-recover ni De Vera ang cellphone. Pero ang suspect na si San Jose, kahit pamagana ang muka, todo tanggi pa rin sa paratang. Hindi naman po nang hold up, sir eh. Kakasuhan ng robbery snatching si San Jose. Hinikayat naman ng pulisya ang mga barangay officials sa lugar na makipagtulungan sa laban nila kontra robbery hold-up. Meron silang napapansin kaagad ay idulog nila kaagad or i-report nila sa kapulisan natin para ma-actionan din kaagad natin kung ano man dapat natin gawin. Julius Segovia, naka-Alerto 24. Sumabak sa Pinoy Henyo ng Eat Bulaga ang mga anchors at hosts ng GMA News and Public Affairs. Nag-enjoy na sila. Nakatulong pa sila sa pinili nilang charitable institutions. Makichika kay Luwendy. At 24 oras weekend, Lay Alves at Pia Arcangel. Pasok! Unang sumabak sa Pinoy Henyo sa Eat Bulaga ang 24 oras weekend anchor na si Pia Arcangel kasama ang flash report anchor na si Lay Alves. Sa kusina? Oo! Refrigerator? Hindi! Kalan? Oo! Hello, galing, no? 15,000 pesos ang nakuha nila na agad idinonate sa Kapuso Foundation. Sumunod namang sumalang si Reporters Notebook host Maki Pulido at Flash Report anchor Mark Salazar. Ang salitang pinahulaan, fruit salad. May gatas? Meron! Ay, oo! Ay, depende meron. Oo lang, oo. Hindi nahulaan ni Mark ang mystery word pero nag-enjoy naman daw sila ni Maki sa kakaibang experience. Ang panghuli, ang tambalan ng OFW Diaries host na si Cara David at ang isa pang 24 oras weekend anchor na si Jiggy Manikad. Bisaya, Cebu, Aklan. Ay, sorry. Hindi! Boracay. Hindi! Samar. Samar. Leyte. Nadali! Ang 20 mil na napanalunan ibinigay ng dalawa sa iBank Foundation ng UPPGH. Dahil mas mabilis na kasagot kumpara kina Cara at Jiggy, sina Pia at Lay ang pasok sa final round. Monday to Friday? Hindi! Linching, Suzy Abrera, Vicky Moral, Jessica Soto! Sa kabuuan, 65,000 pesos ang kanilang ipinagkaloob sa GMA Kapuso Foundation. Hindi pa tapos ang chikahan mamaya, tatayong ninang na si Sharon Cuneta. May mensahe sa soon-to-be wed couple na sina Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Abangan nyo yan.
Sobra tungkol kay Manny Pacquiao, iginuhit sa isang vintage scooter. Exclusive, aktual na snatching sa Taguig, huling-huli sa CCTV. At si Santa Claus, lumarga na para mamigay ng regalo. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.